Good day mga boss. So this is the review tutorial paano pagganahin natin yung repeater o yung DIY repeater by 4 Hotel 1 Victor Char Romeo. So ito yung power supply mo. Power supply mo is 5 ampere. Pwede nyo 30 ampere o 50 ampere. Pero pwede dyan ang 5 ampere. 5 ampere, so nakasalpak yan sa AC. So 220 yan. So ang in yan 220, out niya is 13.8 o DC na po yun, 13.8. So dediretso po yan sa loob ng repeater po natin. Si repeater ay meron na po siya sa loob na DC-DC converter. Ibig sabihin po ng DC-DC, yung 13.8 i-convert niya na po sa pinakamababa, nasa 8 volts. So automatic na yan, meron sa loob may DC-DC na, and yung ating aparato sa loob na repeater na crossband repeater, and yung antenna, yung SO239, dapat dual band po ang antenna ilalagay at naka-tune. At yung repeater po natin ay may dalawang frequency sa loob. Nandyan po ang V at U. Paano po gumagana yan? Tuturo po natin. Halimbawa, kung pipitik po ang tropa nyo sa 144, pipitik po ang tropa nyo sa 144, maririnig mo nyo po siya sa 14413. Halimbawa, ang repeater nyo po ay nakaset up sa mataas o over 100 feet. So, pumitik ang kaibigan nyo sa 144, tapos naka-monitor kayo sa 430, naka-portable na kayo, o ganan, naka-rubber duck, maririnig nyo po siya. Yung maririnig nyo po siya, kahit naka-rubber duck kayo, kahit pumiga kayo, dito po kayo pipiga, para makausap nyo po siya. Huwag kayo pipiga sa 144 dahil hindi kayo makakapag-usap. Dahil ang magta-transmit yan yung antenna. Receive and transmit yung antenna. So halimbawa, si 144 nagta-transmit, receive siya sa 413. So tatransmit ka sa 413, lalabas yan sa 144. Tatransmit sa 144, lalabas yan sa 413. So kailangan mataas setup na antenna ang kailangan dito. Antenna na dual band na mataas para makasagap yung repeater na malayo. Yun po yung kagandahan nating repeater. So papakita ko po sa inyo paano gumana po ito. So ito po yung power supply natin. Si power supply po natin, ito po yung kanyang, ito po tinuturo ko, ito po yung kanyang 220, yung AC niya po, input 220 niya po, and ito po yung out niya, positive, negative. Ito po yung DC. So ang output nan is 13.8 volts. So pwede natin i-trimmer yan, pero dyan na yan 13.8. Pwede natin i-trimmer to 14 o pababa ng 10. Pwede po yun. Then this is power supply power supply, asan ang input data niyan? Ayan, nakasulat po dyan is power supply in 12 volts 5 ampere. So kaya na po ng 5 ampere itong repeater po natin dahil 10 watts naman po ito. So next natin, yung output ng isa na, yung wire na yan, yung nakaikot, ay papunta na yan sa repeater. So repeater na po yan, naka-set up na yan. So may built-in blower po yan. Ang blower ay nakakonect na din po sa power supply o nakakonect po sa 13.8, kaya malakas po yan. 13.8, 13.8 nakakonect po yan sa DC natin. So sa loob, nandito eliminator nan, naka-convert into 8 volts. Then yung aparato natin dito, so naka-set up yan sa 144, naka-set up yan sa 144 to 413 380. So ngayon, ito yung kanyang SO239.
Yung SO239 niya, yan. Yan ang kanyang SO239. And yung volume knob and channelize. Pero wala na din yan silbi dahil ilalak natin to. So ibig sabihin kahit galaw-galawin nyo to, o ito na yung mismo on-off nya, pero galaw-galawin nyo to, wala na po. No-off na natin. So testing tayo. Kukuha tayo ng isang portable. Ito ay isang VHF. O, tama nyo na po. This is VHF. So lalagay lang natin sa Power on. 3, lalagay lang natin sa 2, 1. lalagay lang natin sa 413-380. Yan, ito yung 413-380 natin. Tapos ito po yung VHF natin. So lagay natin sa VHF. Lagay natin sa VHF 144000. Yan. So ang maganda dyan, saan tayo pipiga? Siyempre sa 144. Pipiga tayo sa 144. Siyempre, kakabit muna natin yung antena. Etong antena to is mobile lang to, dual band. So pwede naman mobile, mga antena malaki po dyan, pwede yan. Ang output nito ay 10 watts. U2V. U2V, ang output nito ay 10 watts. Kahit mataas ang SWR, 10 watts pa rin nilalabas. Bakit? Meron po kasi tayong nilagay dyan. Capacitor na nagbi-build kahit mataas ang SWR, papatak pa rin po siya ng 10. Pero wag niyo naman po gawing talagang ang SWR po ay 5 or 8. Huwag nyo naman gawin doon at masisira po yung mismong loob niyan. Iinit po yan. Pero kung talagang naka-flat 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, okay lang po yan. Basta huwag nyo lang mas mataas po doon. At hindi nyo naman din po yan magagamit. So ito yung repeater natin. Nakasalpak. Yun yung power supply nan. Power supply nan. In niya 220, out niya 13. Papasok dito. Built-in blower na siya, dalawa sa taas at sa gilid, and DC-DC converter sa loob. Naka-convert na yan into 13.8 to 8 volts, and aparato natin sa loob na crossband repeater. So nagpapagana na siya. So o-open natin. Pagka open yan, iilaw po yan, pati doon sa may basta't makikita nyo, o-open yan at biglang mamamatay. Antayin natin po mamatay. Yun, pag namatay na po, generate po na okay na po, naka-activate na po yung repeater. So titrigger po tayo sa 144. Tingnan muna natin sa ang frequency po nito ay 413. Ito po, 413-380. So 413-380. Testing po natin. Tipiga po sa 144 mali. Pasensya po, mali na pindot. Yun, lumalabas. Check 1, 2, 3, 1, 2. Yun. Medyo mihina yung ating wait lang. Adjust natin. Ayan. So, tingnan natin. So, UHF natin 413-380, and ating VHF. So, pipiga tayo sa VHF. Titingnan natin kung lalabas siya sa sa U natin, sa 413. So, pipiga tayo. Ayun, lumalabas. Ito po yung ating crossband repeater. Pumipiga po ngayon sa 144 MHz. Ngayon, lumalabas po tayo sa 413.380. Ayan po ang kagalingan ng crossband. So, pipiga naman tayo ngayon sa UHF. Pipiga naman po tayo sa UHF.
Pipiga po tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Radio check. Testing. This is 1, 2, 3. Ayan. Nagtatransmit po tayo sa 413. Lumalabas po tayo sa 144. Tama po ba? Ayan po. 144. Nagtatransmit tayo sa UHF. Ayan. Yan po yung ating review sa ating repeater. So yan po. Bibigyan ko na lang po kayo ng mahabang extension. Dapat yung repeater nyo po, huwag nyo po ididikit sa power supply. Doon po sa ating power supply na eto. Yan pong power supply na 5 ampere. Ayan, naka 14 ngayon. Tinaas ako ng konti. Then, pwede po yan. Kahit 14 po natin ngayon. Yan po. Basta't ilayo nyo lang po ng 1 metro yung repeater pati yung power supply. Huwag nyo pagdidikit dahil feedback kasi yan. Then yun lang po. Pati yung antenna ilayo nyo din po sa repeater. Mataas naman kung gagawin yung aerial, mataas, no problem po yun. Wala po tayong antenna, pero matatry natin kung may antenna tayo dito, pwede. Testing po natin mamaya. Pero ito po yung kagalingan ng crossband repeater. Hindi na kayo kailangan ng back to back ng dalawang portable tapos kayo. Hindi na po kailangan yan. Ito na po yun, crossband repeater. Fully 5 DIY na to. Built-in in aluminum. So on, yan. Ganun na lang po siya. So, set up nyo na lang po. Ididikit yung bracket yan. May bracket po yan. Pa-bracket nyo lang po yan doon. Nakaganan. Then, yung power supply, ilayo-layo po natin ng konti, ng 1 metro. And yung antenna ay dapat naka-aerial. Dahil mataas dapat po yan. Hindi po mababa. Kung mababa nyo lang ilalagay, wag na po kayo mag-crossband pag ganun. Pero kung i-aerial nyo sa mataas, in 50 feet, 100 feet, ay isang bayan nyo na po. Kahit naka-portable rubber na kayo, pwede po kayong mag-control. Yun po yun. This is the repeater na pwede po sa mga negosyo o kaya mga organization sa loob ng mga like mga apartment, shopping mall. Kakayanin na po ito, this repeater. So this repeater po is tumatakbo dito ng 3 ampere 3 ampere 10 watts. Yun naman po power supply natin is 12 volts pero 5 ampere. So may dalawa pang natitira, so talagang hatak niya, kinukuha niya na. Ito po yung kagalingan nito. So yun na yung extraction natin. Will be upload to sa YouTube yung extraction nito. So yun na lang. At yung makakakuha nito ay goods to ha. Walang sira ito. DIY by 4 Hotel 1 Victor Shire Romeo. At pakisubscribe sa YouTube channel. Salamat!